Hello, bago po tayo mag-start, safety po muna natin yung ating firearm. Sorry. Hasla. Wala po siyang laman. Yan. Chamber out. Okay po siya. Hello po. Meron kasi mga nagtatanong po dun dun po sa video ko kung bakit nagbaril pa daw po ako kung hindi ko naman daw po kayang bariling yung magnanakaw na papasok po sa loob po ng compound namin o ng aming bakuran. Aba, syempre po, kung yun po magnanakaw lang naman na talagang ginagawa magnanakaw lang naman, eh, hindi naman po natin yung basta pwedeng banatan dito sa loob ng compound natin kung hindi rin natin kayang patunayan na meron po silang gagawin na unlawful aggression. Kasi, lalo na kung wala pong CCTV, kahit po tulungan tayo ng investigador, talaga naman mga magnanakaw yan. Iba po ang magiging niyan pag nasa korte na. Ganun po ang reality dito sa bansa natin dahil unang-una, hindi naman po mga pulis ang hatol dyan. Hindi po yung korte. Sila lang po gagawa lang po sila ng report. Pero ang mag-interpret po niyan, siyempre po yung natin, mga judge. Magkaiba po kasi yun. Tapos hindi rin naman po mga pulis ang gumawa ng mga batas dito sa atin sa Pilipinas. Hindi yung mga ipinagbuboto po natin ng mga senador at mga congressman. Ano po? Yung halimbawa po, meron diyang mandurugas, nakapasok. Maging listo na lang po tayo. Tingnan natin kung ano ba to, mananakit ba to? O tatakbo ba to pagka pinapotokan natin? O pag nahuli natin, tayo pa yung kanilang pupukpukin, sasaksakin o babarilin din. Pagka po ganun ang po kanilang act, sabi nga po ng mga pulis, nasa mo na yan. Nasa common sense mo na yan. Kung meron ka din naman legal na baril, anin mo yan. Pupukpok mo sa ulo mo. Kasi kung talaga nakita mo na sa kalooban mo, sa konsensya mo na mapapasanganib ang buhay mo at mga mahal mo sa buhay, huwag mo nang hihintayin na maunahan ka pa. Paano kung mabariling ka, patay ka kagad? Anong magagawa mo paano mo may pagtatanggol yung mga kasama mo sa bahay? Pero hindi naman po natin sinasabi na magnanakaw pag nakita natin sa loob, barilin na kaagad natin. Hindi po. Talaga pong humingi po tayo ng tulong sa Diyos na sa pagdumating sa ganung punto kaya pa rin nating maging kalmado at kaya pa nating kontrolin ang ating pag-iisip. Hindi porke may baril tayo ng baril kaagad. Dahil una-una, granting, makaligtas tayo sa korte dito sa mundo. Pero alam natin sa konsensya natin parang hindi naman natin kailangan barilin kaagad dahil tao pa rin po kasi yun Tsaka, paano pa magbabago yun kung pinatay mo na kaagad? Malay mo na lang yun, napilitan. Hindi naman talaga addict. Kasi siguro na ng kanyang mga kasama. May mga punto po kasing ganun Pero pag talaga namang nararamdaman mo na talagang nahuli mo asama pa ng tingin sa atin at sa kilos na parang balak sila na nga magnanakaw, sila pa yung balak na manakit sa atin, pag ganyan, hindi naman po mahirap makaunawa ang Diyos kasi kahit na halimbawa pinaparamdam niya na
Wag nagagawa ng mas masama pa yung magnanakaw ay hindi naman nakikinig sa kanya. Palagay niya po para sa Diyos. Sino mas pipiliin niya? Yung tarantadong hindi naniniwala sa kanya o tayong naaargabyado na nalalagay sa papanganib? Ang ano po kasi dyan, kung halimbawang patalim lang naman po, kaya nga po tayo nagpa-practice. Ano lang po muna, hita. Kasi pag pababa po yung putok nyo, ang magiging impression po kasi dyan ng court, talagang hindi mo siya intention na patamaan sa ulo o sa dibdib. Wala ka talagang intention na patayin. Kumbaga po, parang ang intention mo lang ma-neutral, maano po, ma-paralyze po yung masamang loob. Pero ang problema po niyan, pagka meron ding baril, kahit barilin mo yan sa hita, baka pag binaril ka niya, matsambahan ka niyan. Sa ganyan po sigurong pagkakataon, ang pakikiramdaman mo na yung instinct mo. Tsaka, parang, tingin mo ba, kung ang Diyos ang tatanungin natin, tama ba ang gagawin natin na pasabugin kaagad natin ang ulo ng magnanakaw na pumasok na mga ano sa atin? Kumbaga ano yan, sa puntong ganun, maano mo naman maano mo siya, ma-assess mo yan sa kilos. Pero siyempre bago mo tingnan yung mukha at expression ng tao, ang una mong tingnan yung mga kamay, ano bang hawak niya. Pag ang hawak niya patalim, siguro hita. Pero pag ang hawak niya baril na, ang alam ko po dyan, sinasabi huwag kang gagalaw May verbal kong ganun. Yung pagka po gumalaw pa rin siya, kumilos siya ng masama, sayang ang practice kung hindi mo gagawin ko ano yung nararapat gawin. Wala ka pong choice Pag naunahan ka po niyan, ang bala wala pong pinipili yan Kahit paano ang laki ng katawan mo, pag tinamaan ka niya, mabubutas at mabubutas ang dibdib mo. Buti kung sa dibdib lang tumama, paano kung sa ulo mo? Sino ngayon magtatanggol sa pamilya mo? Sa ganyang pagkakataon, dalawa lang po yan Manalangin tayo na sana walang ganyang mangyayari. Kaya lang, kailangan maging handa po tayo dahil ang Diyos naman hindi po yan namimilit ng mga tao Ang tao may free will. May tao ayaw talagang sumunod sa Diyos kung natsyempong yung bahay niyo o napagdiskitahan, anong gagawin mo kung wala kang baril? Magbabaril ka kung kailan napasok na kayo. Parang yung iba namin mga kliyente, natatawa kami. Minsan yung magnanakaw, nakakatulong din po sa amin Nung hindi pa nananakawan, kahit anong gawin namin kumbinse, hindi namin makumbinse magpa-install sa amin ng CCTV. Nung nanakawan na, talaga umaga pa lang tumatawag na sila. May pwede raw makabitan na kaagad. Kahit sabihin ko kung magkano, medyo mahal. Walang problema sa kanila ganun din po. Mas maganda po na kung hindi tayo mahilig sa baril. Mas mabubuti na po na nandyan po siya. Kung di natin kailangan, basta lagi lang natin linisin, kondisyon. Para pag kailangan natin, meron tayong mabubunot. Hindi kung kailan patay na yung kabayo, saka natin iano yung damo. Kasi mahirap po magsalita lalo na hindi pa naman po kagaya ko na nakaka-experience ng ganyan na may pumasok dito sa compound natin Kumbaga po parang logic lang. Parang paano mong gagawin kung ganun ang senaryo. Pero may common sense naman pong inilagay po Diyos sa atin. Mararamdaman natin kung sa budhi natin kung kailan ba natin talaga pwedeng gamitin yung deadly force sa mga masasamang loob na papasok. Ang masakit kasi po niyan, kasi yung magnanakaw, trabaho kasi nila yan professional yan
Minsan kaya tayo nananakawan kasi nagkukulang din tayo, iniiwan natin ang motor, nandun yung susi. Nasa labas lang. Iniiwan natin yung pinto natin bukas, hindi natin nilalak. Hindi natin pinapalagyan ng steel frame yung ating mga bintana. Kaya tayo napapasok ng mga akyat bahay. Kaya tayo nasasalisihan. Wala tayong CCTV. Ano po? Kung nag-iingat po tayo, hindi naman tayo para pag-aksayahan ng mga professional na sobrang mga mga magnanakaw. Kumbaga yung mga regular lang din naman kagaya nila yung pupunta sa bahay natin. Ang mas masakit kasi yung halimbawa, nagtiwala ka sa tao, nangutang sa'yo, ang pangako 1 week lang, inabot na ng ilang buwan. Yun po ang masakit nun. Yung perang gagamitin mo sana, ipinagkatiwala mo muna sa iba para makatulong ka. Kasi lumalapit, nangangailangan. Bago nung kailangan mo na, wala nang pakailam dahil syempre nakuha nila yung gusto niya eh. Wala silang sa parang pagpapahalaga sa tiwalang ibinibigay sa kanila ng tao. Napakahalaga po kasi nun eh. Sana kung hindi mo naman kaya talagang bayaran, ka na lang mangutang. Kasi idadamay mo niya ng pamilya mo, pero mo nakakahiya. Hindi dahil sa yung panluloko nakakahiya dun eh. Kasi yung maliit at malaki, pareho lang yan. Yung hindi tapat sa maliit na bagay, ganun din mo hindi mapagkakatiwalaan niya sa malalaking bagay. So, paano mo yan yung buhay mo kung ang buhay, wala namang presyong may dyan eh.